Alam natin ang nangyayaring digmaan sa gitnang silangan hanggang ngayon at tila ito ay walang katapusan. Atin palaging inaasam na magkaroon na ng kapayapaan doon sa nagaganap na digmaan doon. Gayon din naman sa Russia at sa Ukraine, matagal na, no? Halos 4 na taon na ang digmaan doon. Sana nga ay loobin ng Panginoon ay magkaroon na ng kapayapaan. Pero alam po nating lahat na ang kapayapaan sa mundong ito ay pangsamantala lamang. Si Thomas Jefferson, na ginamit din naman ni John MacArthur, itong mga katagang, "Peace is that brief, glorious moment in history when everybody stands around reloading." Ang kapayapaan ay saglit lamang na panahon sa kasaysayan habang ang karamihan, ang lahat ay naghahanda para sa susunod na digmaan. Ganun palagi ang ating makikita. Ang kapayapaan ng mundong ito ay pansamantala at dahil ito ay nakabatay sa mga sirkumstansya sa mundong ito. Pero ang kapayapaan ng Diyos ay absolute siya, walang hanggan siya, dahil ito ay nakabatay, nakasalalay sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo'y nag-aaral ng aklat ng Levitiko at nasa Kapitulo 3 na tayo ngayon. At nakita na natin sa Kapitulo 1 ang handog na tinatawag na handog na sinusunog, yung burnt offering. Ang diin ng handog na yon ay ang handog ng pangkasalanan, pag-aalis ng kasalanan at pananagutan at pagtakip sa kapuotan ng Diyos. At yung Kapitulo 2 ay tinignan natin, yun ang tinatawag na grain o meal offering, isang paghahandog bilang pagpapasalamat doon sa katubusang meron na tayo sa ating Diyos. At sa umagang ito ay tutunghayan natin ang ikatlo sa Kapitulo 3, ang handog pangkapayapaan. Kanya, napakahalaga na makita natin ang uri ng handog na ito, handog pangkapayapaan. At buksan po natin dito sa ating pag-aaralan sa Kapitulo 3 at babasahin ko lang sa inyo ang unang 5 bersikulo sa Tagalog. Ito po ang sinabi sa atin: "Kung ang alay ay handog pangkapayapaan at ang ihahandog niya ay mula sa bakahan, maging lalaki o babae, ito ay ihahandog niya na walang kapintasan sa harapan ng Panginoon. Ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng kanyang alay at papatayin ito sa pintuan ng toldang tipanan at iwiwisik ng mga anak ni Aaron na mga pari ang dugo sa palibot ng dambana. Mula sa kanyang alay na handog, pangkapayapaan, bilang isang handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy, ihahandog niya ang lahat ng tabang bumabalot sa labang loob at lahat ng tabang nasa lamang loob at ang 2 bato at ang tabang nasa ibabaw ng mga iyon na nasa mga balakang at ang lamad at atay na kanyang aalisin kasama ng mga bato. Pagkatapos, ito ay susunugin ng mga anak ni Aaron sa dambana sa ibabaw ng handog na sinusunog na nasa ibabaw ng kahoy na nakapatong sa apoy. Isang handog na pinaraan sa apoy na mabangong samyo sa Panginoon." Manalangin muna tayo. Ama naming Diyos, muli kami po ay naninikluhod sa trono ng iyong biyaya na ang banal na Espiritu ay bumaba sa kalagitnaan namin upang kami ay bigyan ng pangunawa sa mga espiritual na katotohanan ng iyong salita at aming mailapat ito sa buhay namin bilang iglesia at bilang individual na mga mananampalataya. Samahan mo kami, o aming Diyos. Buksan mo ang iyong salita para sa amin sa umagang ito at tunay na makita namin ang kayamanan nito. Ito po'y dalangin namin sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Ang makikita natin dito, no, pag binasa natin yung karugtong mula versikulo 6 hanggang 16, makikita po natin na ang paghahandog ng handog pangkayapaan ay hindi lamang mula sa bakahan, sa herd, kung hindi mula rin din sa kawan, sa flock, sa isang kordero, at gayon din maaari din namang kambing. Yun ang makikita natin sa atin. Pero ang proseso ay hindi nagbabago, pareho pa din dito sa handog na ibibigay pangkapayapaan na isang mula sa bakahan. Kanya, tutunghayan lang natin ang unang 5 bersikulo sa buong Kapitulo 3. Ang handog pangkapayapaan ay sa wikang Hebreo, ang tawag dito ay shelamim. Ito ay galing sa salitang shalom, peace, at shalem, wholeness. Sinisimbolo po ng salitang ito yung maayos na relasyon, maayos na pakikisama. Sumisimbolo ito doon sa pag-share ng iisang pagkain. Ito po yung makikita natin sa salitang ginamit na handog pangkapayapaan. Gusto kong una sa lahat na sabihin sa inyo na ang handog ng pangkapayapaan ay hindi ito katulad ng burnt offering na handog pangkasalanan. Handog upang tugunin ang problema ng kasalanan at handog upang matakpan tayo mula sa poot ng Diyos. Ito pong handog ng pangkapayapaan ay hindi para tayo magkaroon ng kapayapaan sa Diyos, kung hindi upang ating ma-enjoy ang kapayapaang meron na mula sa handog ng na sinusunog, handog na pag-aalis ng kasalanan doon sa burnt offering, yung atonement sacrifice. So, sacrifice, kaya ito yung kapayapaan na kung saan ay nag-umiiral na sa pagitan ng Diyos at ng mananamba, na inihahandog itong handog na ito upang maranasan niyang mayaman ang kapayapaang meron na siya sa Diyos na ito. Yun po ang makikita natin sa handog ng pangkapayapaan. It is enjoying a restored relationship, fellowship with God because of the atonement sacrifice that we have. Yung buong ideya po nitong handog pangkapayapaan ay makikita natin na yung mananamba, nais niya sa kanyang paghahandog na ito ng handog pangkapayapaan ay talagang ma-enjoy niya ang kapayapaan na umiiral na sa pamamagitan niyang makasalanan at sa banal na Diyos. Gusto niyang magalak dito sa restored relationship niya na meron na sa kanyang Diyos na tumubos sa kanya. Mga kapatid, ito rin naman ang mensahe para sa ating lahat. Nais natin, bakit tayo sumasamba? Bakit tayo meron ding handog ng pangkapayapaan na hinahawakan? Nais natin tuwing lalapit tayo bilang komunidad ay upang ating pong mayamang ma-enjoy ang kapayapaang meron na tayo dahil sa ginawa ni Hesukristo para sa atin. Gusto nating ma-enjoy tuwing tayo'y sasamba dito sa isang relasyon, sa isang pakikisama sa Diyos na naipanumbalik na sinira ng kasalanan. Yun po ang naisin natin dito. Kaya nga, simple lang ang mensahe natin dito sa Hesukristo. Siya ang ating pinakahandog pangkapayapaan dahil sa kanyang ginawa sa krus na pantubos para sa atin mga kasalanan, ay kanya pong nilikha, ginawa ang kapayapaang ito sa pagitan ng Diyos na banal at sa ating mga makasalanan dahil doon sa kanyang handog na nagdala ng kapayapaan sa atin. Meron tayong pagkakataon, isang malaking pribilehyo na atin pong dapat i-enjoy kung anong meron na tayo ngayon bilang mga tinubos ni Kristo, bilang mga ipinagkasundo na sa Kanya.
yung kinakanta natin doon sa wikang Ingles, sa himno 599, sinabi dito, like a river glorious is God's perfect peace. Perfect yet it groweth deeper every day. Yun yung pananaw ng isang tinubos ng kapayapaan ng Diyos ay katulad ng dumadaloy na ilog na napakaganda ng kanyang daloy na habang dumadaloy siya, lalong lumalalim ang kanyang kagandahan para sa kanya. Yun po ang nais nating maranasan. Na habang tayo'y sumasamba, lalong lumalalim ang ating pagdanas ng pribilehiyo, ng pagpapala na meron na tayong kapayapaan sa Diyos. Sana yan ang puso mo ngayong umaga. Pinakadahilan kung bakit ka pumarito ngayon. Dalawang bagay lang ang gusto kong tignan natin dito. Una, the ground of peace offering or fellowship offering na tinatawag sa ibang salin. Ang pundasyon o ang batayan ng handog pangkapayapaan. Yun ang gusto kong una nating tignan. Pangalawa, the intention of the peace offering. Yung layunin ng handog pangkapayapaan. Tignan natin yung unang dalawang bersikulo. Ang batayan o pundasyon ng handog pangkapayapaan. Maliwanag dito, kung ang alay ay handog pangkapayapaan, ang una nating makikita rito sa utos na handog na ito, sa handog na ito, makikita natin pareho lamang yung proseso doon sa birth offering. Kikita ninyo, ganun din naman ang sinasabi dito. Yung handog pangkapayapaan ay dadaan din siya sa parehong proseso nung tinawag na burnt offering. Yung handog pangkasalanan na makikita natin doon. Pero iba ang pangunahing layunin ng peace offering. Hindi upang alisin ang kasalanan, kung hindi upang tayo ay magkaroon ng pag-enjoy, pagdanas ng kagalakan doon sa bunga ng katubusang meron na tayo doon sa handog pangkasalanan. Ito yung kapayapaan na meron. Makikita natin dito sa handog na ito. Pareho ng requirement ang makikita natin. Ang kanyang hinihiling o pamantayan. Kailangan wala siyang dungis. Ganon din naman, di ba? Sa burnt offering sa chapter 1, wala dapat dungis. Yun ang requirement. Pero this time, makikita natin dito, hindi naman lang lalaki. Pwedeng babae at lalaking handog. Yun yung malaking pagkakaiba dito. Ini-indicate nito na ang likas nitong handog pangkapayapaan ay iba doon sa handog ng pangkasalanan, pag-aalis ng kasalanan at pagtatakip ng puot ng Diyos. Ipinakikita sa handog na ito na pwede ang handog ay male or female, babae or lalaki. Iniisip ko yung alam niyo yung GMA, yung regular class niya, pang lalaki lang yun. Para sa mga lalaki sa ministry. Yung Friday class bukas sa babae at lalaki. Bakit kaya? Di ba? Sapagkat yung mga katotohanan ng salita ng Diyos ay para sa babae at lalaki, hindi lang naman para sa lalaki yon. Iba nga lang ang pamantayan doon sa regular class dahil lang kailangan lalaki ang mag-aral ng pagpapastor. Yun yung makikita natin. Ngayon, makikita natin dito, bakit babae at lalaki ay pwede na handog pangkapayapaan? Sapagkat ang layunin nito, lahat, babae man o lalaki, ay pwede niyang ma-enjoy ang kapayapaang meron na siya dahil doon sa handog ng pangkapayapaan, yung handog ng pantubos para sa kapayapaan. Yung ideya nito ay matatagpuan sa Bagong Tipan, sa Galatia 3, 28 at 29. Sinabi doon, walang Hudyo o Griego, walang alipin o malaya, walang lalaki o babae, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y mga binhi ni Abraham, mga tagapagmana ayon sa pangako. So makikita natin lahat. Dapat nating ma-enjoy itong handog pangkapayapaan na ito. Gayon din naman makikita natin ang mananamba, ipapatong niya yung mabigat na kamay doon sa ulo ng handog
na nag-identify din siya sa handog na ito. Yun yung makikita natin. At gayon din naman, papatayin nung naghahandog yung hayop. Pareho din sa burnt offering, hindi ba? Makikita natin yon. Pagkatapos na kanyang patayin ang hayop na handog niya, yung mga pari, kukolektahan yung dugo. At yung dugo ng handog ay ibubuhos doon sa altar. Yun yung makikita natin. Napakahalaga ng prosesong yon. Yung dugo ay ibubuhos sa altar. Yung immediate message niyan ay yung dugo, yung paraan upang magkaroon ng kapayapaan. Yung dugo na ibinuhos, ay yun ang magdudulot ng pagkakaroon ng pagkakasundo. Sa pamamagitan ng dugo na ibinuhos ng handog, magkakaroon ng kapayapaan. Kaya nga, di ba, sa Bagong Tipan, binanggit niya sa Hebreo 9:22, sa katunayan, sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. At kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Kinakailangan ng pagbuhos ng dugo upang maalis ang kasalanan, upang magkaroon ng pagkakasundo sa Diyos na banal, sa makasalanang naghahandog. Yun po ang batayan na makikita natin dito ng peace offering na ito. Papansinin ninyo, pagka tumalon tayo sa versikulo 5, makikita natin dito sinabi, pagkatapos ito ay susunugin ng mga anak ni Aaron sa dambana, sa ibabaw ng handog na sinusunog na nasa ibabaw ng kahoy. Ano ang nauna? Kailangan mo ng yung burnt offering, yung handog na sinusunog, yung handog pangkasalanan, yung handog na pangalis ng kasalanan at pagtatakip ng puot ng Diyos. Kailangan mo na yon bago mo isasalang sa apoy yung handog pangkapayapaan. Napakaliwanag na makikita natin ang mensahe diyan na maliwanag. Walang kapayapaan na mamamagitan sa Diyos na banal at sa mananambang makasalanan, maliban na magkaroon muna ng handog pangkasalanan. Yun ang maliwanag diyon. There cannot be fellowship between God and the worshiper until atonement has been accomplished. Kaya yung handog pangkasalanan, ang ground para ma-enjoy yung kapayapaan o yung fellowship sa Diyos. Nakita na nating maliwanag, di ba, mga kapatid, sa Kapitulo 1, na yung handog na sinusunog, yung burnt offering, yung handog pangkasalanan na yaon, ay tumuturo lamang sa ating Panginoong Hesukristo. Si Kristo ang ating handog na sinusunog. Siya yung ating naging kahalili. Siya yung pumasan ng ating mga sala at tumanggap ng puot ng Diyos para sa atin. Si Jesus ang nakita nating burnt offering. Siya yung kinalugdan ng Diyos na tinanggap niya ng may kaluguran ang handog na yaon. Kanya, meron ng tunay ngayon na pagkakasundo, kapayapaan sa pagitan ng Diyos na banal at sa mananambang makasalanan. Yung problema na naghihiwalay sa Diyos, yung kasalanan ay tinanggal na. At yung puot, dahil sa kasalanan, ay natakpan na dahil sa kamatayan ng Panginoon. Dahil sa kanyang inihandog bilang ating kahalili. Maliwanag naman yan sa Bagong Tipan na ang kapayapaan na ito ay sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kung babasahin ko sa inyo sa Efeso 2:14 hanggang 17, ito po yung sinabi sa atin. Kung may Biblia kayo, buksan ninyo dito sa Efeso 2:14 hanggang 27. At ito po ang sinabi sa atin, sapagkat siya ang ating kapayapaan
na kanyang pinag-isa ang dalawa at sa pamamagitan ng kanyang laman ay giniba ang gitnang pader ng alitang humahati. Kanyang pinawalang bisa ang kautosang mga batas sa mga alituntunin upang siya ay lumalang sa kanyang sarili ng isang bagong tao, kapalit ng dalawa, sa gayoy gumagawa ng kapayapaan. At kanyang papagkasunduin ang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamamagitan ng krus, na sa pamamagitan niyon ay pinatay ang alitan. At siya'y dumating at ipinangaral ang kapayapaan sa inyo na malayo at kapayapaang sa mga malalapit. Napakaganda, hindi ho ba? May dalawang kapayapaang idinulot ang sakripisyo ng Panginoon. Una, sinabi niya, wala nang namamagitan sa Hintil at mga Hudyo. Pinag-isa na niya iyon sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sila iisa na. Pero, pangalawa, yung dugo ni Jesus, ito yung nagdala ng kapayapaan sa pagitan ng Diyos at ng makasalanan. Yun po yung maliwanag na nakikita nating pagtuturo sa bagong tipan. Kaya sinabi ni Pablo sa Roma 5:1, kaya't yamang tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Yun na isang katotohanan. Tayo inaring ganap dahil meron na tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng kanyang handog pangkasalanan para sa atin. Sinabi rin, di ba, napakaganda sa Roma 5, kung tatalon tayo sa versikulo 10 hanggang 11, sapagkat kung noon tayo yung mga kaaway ay pinapagkasundo tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lalo't ngayong ipinagkasundo na, ay maliligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang buhay. At hindi lamang gayon, kundi tayo'y nagagalak rin sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, na sa pamamagitan niya ay tinamo natin ngayon ang pakikipagkasundo. Mga kapatid ko, ito ang napakagandang mensahe para sa atin ng peace offering na ito. Yung batayan ng ating kapayapaan sa ating Diyos ay dahil lamang sa ginawa ng Panginoong Jesucristo para sa atin, sa kanyang paghahandog ng kanyang sarili para sa atin. Yun ang maliwanag dito na makikita natin. Si Jesus ang ating handog pangkapayapaan. Siya yung nagbigay ng kanyang sarili upang magkaroon tayo ng kapayapaan. Ito yung puso ng ating Diyos, makikita natin. Mula nang nahiwalay ang tao dahil sa kanyang kasalanan, hinangad ng ating Diyos na maibalik ang mga nahiwalay sa Kanya na mga taong ito dahil sa kanilang kasalanan. Hinahangad niya na ma-enjoy din niya muli itong fellowship ng Kanyang mga hinirang na nahiwalay sa Kanya dahil sa kasalanan. Para sa lumang tipan ng mga tao na nakikita natin dito sa Levitico, merong pansamantalang probisyon ng handog na hayop pangkapayapaan sa kanila. At alam nila sa kanilang buong paniniwala na sila ngayon ay naipanumbalik na sa Diyos na ito dahil alam nila na sa pamamagitan ng pansamantalang mga handog na ito, ang kanilang mga kasalanan ay nabura, nabigyan ng tugon. Ngayon, pwede na nilang ma-enjoy ang kapayapaan na ito sa Diyos na banal. Yun yung layunin ng mga paghahandog na ito. Pero sa atin, sa bagong tipan, napakaliwanag. Meron tayong masigit na paraan ng kapayapaan o pakikisama sa Diyos. Ito ang sakripisyo ng Panginoong Jesucristo. Siya ang ating handog pang kapayapaan. Isinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang mamatay para sa atin,
upang sa gayon ay maibalik tayo sa Kanya na nahiwalay dahil sa ating mga sala. Yun yung ginawa ng ating Diyos. Kanya, ninanais palagi ng Diyos, mga kapatid, isipin yung mabuti ito. Bakit isinugo ang Kanyang anak? Upang mamatay para sa atin. Upang ikaw at ako, hindi lang maipagkasundo, kung hindi ma-enjoy mo itong blessing ng pagkakasundo na ito. Yun po yung nakikita natin dito. At mamimiss natin itong napakalaking pagpapalang ito. Pag hindi natin malinaw na iniisip, iniintindi itong napakaganda at napakalaking pagpapala ng kaligtasan na ito. Pagka ito'y binabaliwala natin, itong blessing na ito, tayo ang mawawalan. Hindi nyo ba nakikita yon? Whenever we come to worship every Lord's Day, ipinakikita sa atin yung puso ng Diyos. Nais niyang magkaroon ng pakikisama sa atin. Nais niya na ma-enjoy ang ating na ibalik na nasirang relasyon sa Kanya. Nais niya na ikaw at ako, ma-enjoy natin yung pribilehiyong iyon dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. And I hope every Lord's Day when you come to worship, that is the first thing you pray. Lord, help me to enjoy that restored fellowship, that peace that I now have because of what Christ has done for me. Sana yun ang iyong minimiti sa umagang ito. Hindi ka lang nakaupo dyan. Baka dahil wala ka na magawa sa bahay, ganun ba yun? Hindi ka lang nakaupo dyan dahil napilitan ka kasi tungkulin mo every Lord's Day. Hindi. You know, you enjoy coming every Lord's Day. Why? Because you want to enjoy the fellowship of this God. Kasi ito yung iyo dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga sinabi sa Hebreo 10:19, no? Sinabi doon, kaya mga kapatid, yamang meron tayong pagtitiwala na pumasok sa sanktuaryo sa pamamagitan ng dugo ni Jesus na Kanyang binuksan para sa atin ang isang bago at buhay na daan sa pamamagitan ng tabing. Sa makatuwid ay sa Kanyang laman at yamang meron tayong isang pinakapunong pari sa bahay ng Diyos. Tayo'y lumapit na may tapat na puso sa lubos na katiyakan ng pananampalataya na ang mga puso ay winisikang malinis mula sa isang masamang budi at nahugasan ng ating katawan ng dalisay na tubig. Lumapit tayo ng may tapat na puso. Every time we come together, every Lord's Day, let us draw near with sincere heart. Why? Because we now have this peace with God. And we can enjoy that peace now. Kaya yun yung pamamanhikan sa atin sa salita ng Diyos. Pangalawa, gusto ko nakita natin yung batayan ng ating ng ating kapayapaan sa pangkapayapaang handog. Ito ay nakabatay doon lamang sa handog na sinusunog, yung handog ng pangkasalanan. Tingnan natin yung layunin ng handog pangkapayapaan. Matatagpuan natin yan sa versikulo 3 hanggang 5. Dito natin matutunghayan yung disenyo ng handog pangkapayapaan. Ang una niyong mapapansin, hindi katulad ng burnt offering. Yung handog na hayop, susunugin lahat yon. Iko-consume yun ng apoy hanggang makarating sa Diyos. Dito hindi lahat. Yun yung makikita natin. Ipinakikita rito, may bahagi ang Diyos, may bahagi ang pari, may bahagi ang mananamba at yung mga kasama niya dito sa handog ng pangkayapaan. This is a shared meal together. Sumisimbolo, ito'y picture ng napakalapit, napakasayang fellowship between God, the priest, the worshiper,
Yun yung napakagandang larawan ng handog pangkapayapaan dito. Tignan una natin, sinabi kasi dito, yung pinakamainam na bahagi ay para yan sa Diyos na susunugin. At yung pinakamainam na tinawag dito, yung taba. Sino mahilig kumain ng mantika? Hindi po yung mantika ang tinutukoy dito. Dito yung taba ng isang hayop, ito yung pinakamainam na bahagi ng hayop. Sinabi niya, yung nakapalibot doon sa mga laman loob, lahat yung tanggalin ninyo yon. Yung taba na yon, sinabi sa verse 16, sapagkat lahat ng taba ay para sa Panginoon. Kasi ang taba, pinakamainam na bahagi ng hayop. Siguro sa panahon natin, di natin, yung mga nagkikito dyan, siguro isa yun sa kanilang dahilan. Ano? Kito kasi masarap yung taba, malusog, no? Yun ang paniniwala nila. Pero kasi ngayon, yung mga hayop, may mga gamot, lahat na ng antibiotic, lahat ng pampataba. Pero yung mga hayop nun iba. Natural yung mga kinakain nila. Kaya yung taba ng hayop, yun ang pinakamainam na parte. Makikita natin yan. Yun yung pinakatinawag na prime portion ng hayop. Sabi, yung pinakamalasang bahagi ng hayop. Yung taba na tinatawag dito na fat, dito naka-store. Yung sigla, yung energy ng isang hayop. Ayun yun sa kanilang pagsisiyasat, Yun yung kung bakit ang taba ay pinakamainam. Yun yung makikita na. Kaya sinabi ng Panginoon, taba akin. Huwag nyo nang questionin yun. Yun ang pinakamainam na bahagi ng hayop. Para yan sa Panginoon, sinabi niya. At pagkatapos na mahiwalay ang taba ng hayop, susunugin ito at yung taba na yon na sinunog sa ibabaw ng burnt offering, magiging kalugod-lugod yon sa ating Diyos. Kumbaga parang sinasabi noon, ang sarap na parang kinain din ng Diyos yung taba, na siya'y nalugod doon sa taba na yon, yung bahagi na para sa Kanya, so to speak, as though God ate, because we know God, hindi naman kumakain ng Panginoon. Pero yung larawan na makikita, yung bahagi niya ay para sa Kanya. To be consumed by God. Pero hindi lang yung bahagi, makita natin. Merong bahagi para sa mananamba, bahagi para doon sa pari na naghandog ng hayop doon sa altar. Tinatawag na communal meal. Dito sa Levitico Kapitulo 3, hindi naman binanggit dito, anong gagawin doon sa natira? Kasi ang binanggit lang, yung taba, aalisin mo, ihahandog mo sa Panginoon, yung nagsusunugin, anong natira? Walang binanggit dito. Hindi binanggit dito, anong gagawin sa natirang laman ng handog na pangkapayapaan. Pero maliwanag, pag dumako tayo sa chapter 7, ay doon ay pinapaliwanag pa ng mas mainam, mas maigi, anong ginagawa doon sa natirang laman. Doon ipinakikita yung natirang laman ng handog. Yung bahagi, binibigay sa pare at sa kanyang pamilya. Habang nandun sila. Bahagi din, yung mananamba, kakain din siya ng mga tirang yon. At marahil kasama ng pamilya niya, makikisama doon sa natirang laman na yon na handog. Maliwanag yan sa chapter 7, verse 13 to 15. Ihahandog niya ang kanyang alay sa munting tinapay na walang pampaalsa kasama ng alay na handog pangkapayapaan para sa pagpapasalamat. At mula sa mga iyon, siya ay mag-aalay ng isang tinapay sa bawat handog bilang isang handog ng Panginoon, sa Panginoon. Ito ay mapupunta sa paring magwiwisik ng dugo ng mga handog pangkapayapaan. Ang laman ng handog pangkapayapaan bilang pasasalamat ay kakainin sa araw ng paghahandog nito. Hindi siya magtitira nito hanggang sa umaga. Kakainin nila. Bago matapos ang araw, kakainin nila yung natirang iyon nung pari at nung naghandog at kasama marahil ng kanyang pamilya.
magsasalo-salo sila doon sa pagkain ng handog pangkapayapaan na iyon. Sinabi sa chapter 7, sasamahan pa nga nila ng tinapay na walang lebadura. Requirement yan. So may imagine nyo, yung nagaganap doon sa tabernakulo, sa handog pangkapayapaan. Pinakamainam na bahagi sa Panginoon, yung natira, pagsasalu-saluhan nila. Yun yung makikita natin. Kasama ng tinapay na walang lebadura. Hindi ba napakasayang okasyon noon ng kanilang pagsamba sa Panginoon? Imagine nyo, kasama na yung senaryo na ito. Yung mananamba, kasama marahil ng kanyang ng pamilya, dadalhin itong handog ng pangkapayapaan na walang dungis. Pagkatapos makikita natin, may dala rin silang unleavened bread, tinapay na walang lebadura. Pagkatapos yung handog papatayin, pagkatapos patayin, sisikapin niya with masteria, alisin niya yung yung mga taba, yung mga magandang bahagi ng hayop. Pipiliin niyang mabuti yun. Ibibigay niya sa pari upang sunugin. Yung dugo, iwiwisik ng pari. Doon, mai-imagine natin ang nagaganap doon. Pagkatapos, yung natira, kakainin ng pari. Siyempre, ibabarbecue yun. Susunugin din para pwede nilang kainin. Patapos yung tira, iihawin din nila ng mananamba, kakainin din nila kasama marahil ng mga pamilya niya. Yung napakagandang senaryo na makikita natin, they are enjoying their fellowship with God as though they are eating with God with the peace offering. Yun yung napakagandang larawan na ipinakikita sa atin dito. What a lovely and blessed sight! How they share the peace offering together with God. Mind you, ito namang mga naghahandog na ito, alam naman nila, hindi naman sila basta lang naman naghahandog para kumain sama-sama. Hindi naman yun ang nasa isip nila Naghahandog sila, kumakain sila sama-sama dahil lang nasa isip nila, ma-enjoy nila yung kanilang restored fellowship with God. Yun yung gusto nilang maranasan doon sa pinagsasaluhan nilang pagkain. More than the food, it is that enjoyment of their restored relationship with God dahil sa handog pangkasalanan na sila ngayon ay may kapayapaan niya. Alam niyo sa Biblia, merong doon sa 1 Kings 8:63, si Solomon, nung dinedicate niya yung templo, alam niyo, 22,000 mga baka, 120,000 mga tupa. Makikita natin, inihandog bilang handog pangkapayapaan. Yung buong bayan ng Israel na kinabang, nag-fellowship sila doon sa peace offering. Kasi ang dami noon. Mantakin mo, libo-libo yung hinandog na yon. Tapos yung natira, pinagsalu-saluhan nila. Dahil ini-enjoy nila yung kapayapaang meron sila sa Diyos. Gayon din naman, makikita natin si Hezekiah, nagandod siya ng 2,000 mga toro, tapos 17,000 mga tupa para handog pang kapayapaan. Napakalaking barbecuehan din nun, Ang dami nun para silang lahat ay kumain. Nag-enjoy sila ng fellowship na ito dahil meron na silang kapayapaan sa Diyos, kaya sila nag-ahandog ng handog pang kapayapaan. Pero alam ninyo, the greatest peace offering ever made, pinakamalaking handog pang kapayapaan ay doon sa iisang handog ng ating Panginoong Hesukristo. Nang kanyang inialay ang kanyang sarili sa cross bilang handog pang kapayapaan. Yun ang tunay na kapayapaang meron dahil inihandog ni Jesus ang kanyang sarili doon para sa atin.
Siya yung namagitan para sa atin, para magkaroon tayong kapayapaan. Doon sa nag-iisang handog, hindi kailangan ng 100, 1,000 handog. Isang handog, natupad yung pakikipagkasundo natin sa Diyos. Kaya nga gusto ko ibalik sa inyo ngayon. Tingnan ninyo yung larawan ng peace offering na ito. Our God delights to fellowship with His people. Yun yung unang bagay na dapat nating isipin. In spite of who we are, as sinners before Him, yet our God is the God who delights to have fellowship with His people. Kaya meron itong peace offering. Kaya nga niya sinugo ang kanyang nag-iisang anak, ang ating Panginoong Jesucristo, para lamang ma-enjoy niya yung fellowship natin at tayo ma-enjoy natin yung fellowship natin sa Diyos na nasira ng kasalanan. Now, makikita natin sa bagong tipan, yung fellowship meal, nakikita natin yan sa banal na hapunan mismo. Tuwing magdiriwang tayo ng banal na hapunan, babalik sa atin itong nangyaring ito. Bakit may handog pang kapayapaan? Ibabalik tayo ng ating pag-celebrate ng Lord's Supper. Kung papansinin ninyo sa sinabi ni Pablo sa unang Korinto 10:14 hanggang 18, kaya mga minamahal ko, lumayo kayo sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ako'y nagsasalita sa mga tulad sa marurunong. Timbangin ninyo para sa inyong sarili ang sinasabi ko. Ang kopa ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi ba ito'y pakikisalo sa dugo ni Kristo? Fellowship with the blood of Christ? Ang tinapay na ating pinagpuputol-putol, yung tinapay na ating kinakain na pinagpuputol-putol, hindi ba ito'y pakikisalo sa katawan ni Kristo? Hindi ba tayo may pakikisama sa katawan ni Kristo? Sapagkat may isang tinapay, tayong marami ay isang katawan. Sapagkat tayong lahat ay nakikibahagi sa isang lamang tinapay, isa lamang tinapay. At tingnan ninyo kung saan niya ibinatay ito. Versikulo 18, tignan ninyo ang bayang Israel. Hindi ba't ang mga kumakain na mga handog ay bahagi sa dambana? Wala namang handog na sila'y nakikibahagi sa handog, maliban sa handog pangkapayapaan. Ito ang tinutukoy ni Pablo. Tingnan ninyo ang nangyayari sa handog pangkapayapaan. Hindi ba sineshare nila yon? Pagkain doon as fellowship, as a picture of our fellowship with God. Ayun yung nangyayari sa banal na hapunan. Sinasabi ni Apostol Pablo sa atin na nagbabala siya. Kapag kayo ay nakikisalo sa pagkain ng mga pagano, binanggit niya yan yung una, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kayo ay nakikisama sa mga Diyos-Diyosan. Huwag niyong gagawin niyo yun. Dapat kayo ay nakikisama sa salo-salo ng dugo at katawan ng Panginoong Hesukristo. Tayo ay merong fellowship. Nai-enjoy natin ang ating restored fellowship sa Diyos dahil sa ginawa ni Kristo para sa atin. Kaya maliwanag, nire-remind ni Pablo sa kanila, yung banal na hapunan, katuparan yan ng handog pangkapayapaan para sa atin. Kaya tayo nagsasalo-salo. Pero sinabi din sa huling aklat ng salita ng Diyos, sa aklat ng kapahayagan, Revelations 19:6-9, merong higit na piging pagsasalo ng Diyos at lahat ng kanyang mga pinili, mga anak. Sinabi doon, narinig ko ang gaya ng isang tinig ng napakaraming tao, gaya ng lagaslas ng maraming tubig, at gaya ng dagundong ng malalakas na kulog na nagsasabi, Alleluia! Sapagkat nagahari ang Panginoon nating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ano yung
bagay na yun, yung kasalang mangyayari. Tayo'y magalak at tayo'y magpakasaya at ibigay natin sa Kanya ang kalwalhatian sapagkat dumating na ang kasal ng kordero at ihahanda na ang Kanyang magiging asawa, ang iglesia ang Kanyang sarili. At sa Kanya'y ipinagkaloob na magsuot ng pinong lino, makintab at malinis sapagkat ang pinong lino ay ang matuwid na gawa ng mga banal. Nandoon ang Diyos, si Kristo, bababa siya sa pinakamalaking handaan na yon, sa kasalan ni Jesus bilang asawa sa Kanyang iglesia, the bride. At lahat, libo-libo, magsasalo-salo sa panahon na yun. Mga kapatid, isipin mo yon. Yung larawan na ating meron ngayon sa banal na hapunan, tumuturo yun sa mas malaking handaang meron na magaganap sa huling araw. Yung perfect, restored fellowship sa panahon na yon. Tanong ko sa iyo, kaibigan, kung wala ka kay Kristo ngayon, hindi ka kasama doon sa piging na yon sa huling araw. Etsepwera ka. Disqualified ka. Kaya kung nais mo na maging kabahagi nung napakalaking piging na yon sa huling araw, ngayon pa lamang, magsisi ka na at sumampalataya ka sa ating Panginoong Jesucristo. Sinabi ng anghel sa akin sa verse 9, isulat mo, mapapalad ang mga inanyayahan sa hapunan ng kasalan ng kordero. At sinabi niya sa akin, ito ang mga tunay na salita ng Diyos. Mapapalad ang mga inanyayahan, ang mga kabahagi ng kasalang ito. Kasama ka ba doon? Yun ang tanong ko sa iyo ngayon. Kung wala kay Kristo, hindi ka kasama doon. Lahat lamang nung tunay na nagsisi at sumampalataya sa Panginoon. Lahat lamang na kung saan ang kanilang puso ay inihandog nila mismo sa Panginoon. Lahat lamang nung nagtiwala sa minsanang sakripisyo handog ni Kristo pangkasalanan. Nananampalataya na ngayon, siya ay meron ng kapayapaan pakikipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ng ginawa ni Jesucristo bilang kahalili. Si Jesus, ang handog pang kapayapaan natin, mga kapatid. Si Jesus, siya ang dahilan kung bakit ngayon na-enjoy natin ang ating fellowship sa Kanya. Pwede tayong makisama sa Kanya na sinisimbolo ng handog pangkapayapaan na ito dahil meron na tayong kapayapaan sa Diyos kay Kristo. Nakikisama tayo sa piging na ito, sa fellowship na ito, dahil meron na tayong Diyos na sa atin na ang kapayapaan ng Diyos. At dahil nasa atin na ang Diyos ng kapayapaan, kaya tayo'y merong pakikisama sa peace offering na ito. Hindi imbitahan lahat tayo, mga kapatid ko, sa peace offering na ito. Naisipin nating mabuti ang napakalalim na relasyon natin sa ating Diyos. Tayo nahiwalay dahil sa ating mga sala. Tayo ngayon ay pinagkasundo na. Tayo ngayon ay meron ng malapit, personal na relasyon sa Kanya. At iniimbitahan tayo ng handog pangkapayapaan. Si Kristo. Na-enjoy natin ang handog na iyon. Alalahanin natin, ang pag-enjoy natin ng handog pangkapayapaan ay nakabase ito sa objective realities. Hindi ito sentimental na masaya ako habang nandito lang. Yung damdamin ko masaya.
Hindi nakabatay ang kasiyahang ito dahil sa ginawa lamang ni Kristo. May kasiyahan tayo dahil sa Kanyang ginawa. Hindi na, malungkot ka man ngayon. Ano mang pinagdaraanan mo ngayon sa umagang ito, alalahanin mo, pinagkasundo ka na. Hindi yan magiging dahilan upang hindi mo enjoy ang iyong fellowship sa Diyos na ito. Dahil pinagkasundo ka na sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi nakabase sa damdamin nito, kung hindi sa kung ano lamang ang ginawa ni Kristo para sa atin. Again, the ultimate desire of the Redeemer and the redeemed is fellowship with one another. Let us enjoy our restored relationship with our God dahil sa ginawa ni Kristo sa atin. Every Lord's Day when we come, let us bear in mind itong privilege na ito. Do not just come here for nothing. Come here because you want to enjoy the fellowship of this God. It's a great privilege to be forgiven of our sins, to enjoy His fellowship with us. But I know some of you are going through periods of testing in your life. Baka mamaya ikaw ay bumabagsak sa mga kasalanan. Na hirap ka ma-enjoy ang fellowship na ito. And I'm pleading with you, repent again. Confess to God your sins so that the joy of your salvation can be restored again to you. Because your sin is a stumbling block to enjoying your fellowship with this God. So ngayon pa lang, pumunta ka sa Kanya at mangumpisal ka upang ibalik ang kagalakan mo ng iyong fellowship sa ating Diyos. Again, mag-aapila ako sa inyong lahat, mga kaibigan ko. Sinabi sa Jeremiah 6:14, kanilang pinagaling ng bahagya ang sugat ng aking bayan na sinasabi, kapayapaan. Kapayapaan. Gayong wala namang kapayapaan. Do not be deceived. You have no peace if you have no Christ in your life. Kung hanggang ngayon si Jesus ay tinatanggihan mo pa rin bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, hanggang ngayon hindi ka pa rin nagsisisi, wala kang kapayapaan. Yun ang katotohanan. Ikaw ay hiwalay pa rin sa Diyos na ito. At kung magpapatuloy ka sa ganyan mong kalalagayan, hanggang sa walang hiwalay ka sa Kanya. Walang kapayapaang tunay. Hiwalay sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya naninigluhod ako sa iyo, kaibigan ko. Kung nais mo ang kapayapaan na ito, at ma-enjoy mo ang kapayapaan ito, lumapit ka ngayon kay Jesus. Panginoong Jesus, nandito ako. Iligtas mo po ako. Bigyan mo ako ng kapayapaan sa pamamagitan ng kamatayan ng iyong anak upang ma-enjoy ko ang kapayapaang ito. Manalangin po tayo. Ama namin Diyos, salamat sa talatang ito. Meron kaming handog pang kapayapaan sa aming Panginoong Jesucristo. Ang mga tao mo sa lumang tipan, yung mga hayop, yun ang kanilang handog pang kapayapaan. Sa pansamantala na kasalalay ang kanilang pag-enjoy ng kapayapaan mo doon sa mga handog na yon. Pero lahat ng handog na yon ay tumuturo lang sa pinakadakilang handog ng aming Panginoong Jesucristo. Kaya salamat po dahil kay Kristo, meron na kaming kapayapaan. At pwede namin ma-enjoy ang kapayapaang yon. Huwag mong hayaan na baliwalain namin ito. Na isa-isang tabi namin, kung hindi, sikapin namin ma-enjoy ang pribilehiyong ito na meron kami kay Kristo, na aming Panginoon. Sa aming mga kaibigan sa umagang ito, alam po namin, kung wala sila kay Kristo, hanggang sa ngayon, wala silang tunay na kapayapaan. At sa huling araw, hindi sila makakasama sa pinakamalaking piging ng kasalan ni Jesus at ang kanyang iglesia. Mahabag ka, Panginoon. Iligtas mo ang lahat ng naririto ngayon upang sila ay magkaroon ng kapayapaan at ma-enjoy nila
ang kapayapaan kay Kristo sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus. Ito pong lahat ay dinadalangin namin sa iyo ngayon sa pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen.